John chapter 3 verses 3 to 8. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again and he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sounds, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang regeneration. At ang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay regeneration makes dead people live. Sa passage po na binasa natin, sinasabi po ni Jesus Christ na unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yung ibig sabihin po nun ay bago po tayo regenerate ng ating Panginoong Diyos, spiritually dead po tayo. Yes, physically buhay po tayo. Kumakain, nagtatrabaho, nag-aaral. Pero sa loob po, patay yung ating spirito dahil sa kasalanan. Wala po tayong kakayahan na mag-seek ng ating Panginoong Diyos on our own. Kaya yung regeneration po ay parang pagbibigay ng bagong buhay. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, nagiging spiritually alive po tayo. Katulad nga po ng hangin na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa verse 8. Yung Holy Spirit po yung kumikilos na parang hangin na hindi natin nakikita pero ating nararanasan o nararamdaman. Siya po yung nagdadala ng buhay sa isang taong patay sa kasalanan. At dahil po doon, nagiging possible po na makita at maintindihan natin yung kingdom of our God. At ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay regeneration gives people a new heart. Dito po makikita natin na yung regeneration hindi lang basta pagbabago o changes ng behavior ng certain persons. Hindi po ito simpleng mabait ka lang o sumusunod ka sa rules. Yung totoong regeneration po ay inner transformation kung saan binibigyan po tayo ng Diyos ng bagong puso na may bagong desires. Kung dati, yung laman po ng puso natin ay puro self-centeredness, yung worldly desires, yung rebellion laban sa Diyos. Kapag sinabi natin rebellion, yung mga sin na nagagawa natin everyday of our life, yung disobedience, yung basta lahat naman ng sin is disobedience. Lahat po ng yun is considered as rebellion. Yun po yung sinasabi ko rito. Pagkatapos po ng regeneration, nagkakaroon po tayo ng desire na sundin ang ating Panginoong Diyos at mahalin yung tama. Kung yung bagong puso po ay hindi galing sa sarili nating effort, kundi regalo po sa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yung ibig sabihin po neto, yung tunay po na pagbabago ng isang tao ay hindi lang nakikita sa panlabas, kundi nagsisimula po sa loob o sa internal, kundi sa puso po na binago ng ating Panginoong Diyos. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay regeneration produces saving faith. Yung sabi po ni Jesus Christ, that which is born of the Spirit is Spirit. Kapag binuhay po tayo ng Holy Spirit, natural lang po na yung fruit o yung bunga nito ay yung faith in our Lord Jesus Christ. Hindi po natin magagawang maniwala ng tunay sa ating Panginoong Kristo kung wala nang munang regeneration mula sa Holy Spirit. Kaya nga po sinasabi ng mga theologians na faith is the fruit of regeneration. Kapag nabigyan po tayo ng bagong buhay at bagong puso, nagre-respond po tayo ng may pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus Christ para sa ating salvation. Ito po yung saving faith. Hindi lang basta-basta paniniwala na totoo ang ating Panginoong Kristo, kundi pagtitiwala na siya po at siya lang ang daan ng kaligtasan natin. May kasabihan nga tayo na even demons know Jesus Christ, but the real believer have his saving faith. Meron po tayong saving faith, hindi lang tayo basta naniniwala lang, hindi lang natin basta alam na may Diyos, na may ating Panginoong Kristo, kundi naniniwala tayo na makakamit natin ang kaligtasan through Him and only Him. Kaya yung faith po na ito ay hindi rin galing sa sarili nating lakas, kundi ito po ay fruit
ng pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga puso o sa ating mga buhay. Kaya nga lahat ng tunay na believers ay evidence ng regeneration. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.